Okay. Yan. Good evening po sa bawat isa. Good evening din sa akin. Okay, salamat. Sundan ko lang yung sinabi ni Pastor kanina, and it's very beautiful. One of the sins of the church today is the sin of familiarity. Malaki ang problema ng isang iglesia kapag common na lang sa inyo at hindi nyo na napapansin kung gaano kayo ka-bless kasi common na lang sa inyo yung nangyayari. Hindi nyo alam, tama yung sinabi ni Pastor kanina, mula simula hanggang kanina, nakaka-bless. Amen? And it's a good job, Sister Ana, at kay Pastor Ruel. So malayo siya. Pero tinext niya kanina, Pastor, salamat din po. And I'm so blessed. Last punta namin dito, that was 6 years ago. Pero syempre, pupunta kami ng Teens Night nung si Pastor Raniel. Pero grabe yung pagpapala. I'm so blessed sa pagbabago. Hindi lamang siguro ng building kasi nung nandito kami, parang di pa yata nakikisame, tapos hindi pa naka-tiles, tapos wala pang aircon, tapos open pa yung ng pastor, yung bintana. Kaya marami yung nagbago. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi lamang sa building siguro, kundi alam mo yun, pati sa gawain ng Panginoon. Now, ngayong gabing ito, tama yung sinabi ni Pastor kanina, naniniwala kami, lalo yung statement na hindi aksidente na nandito. Naniniwala ho ba kayo doon? Wala hong aksidente. Kundi ang bawat pagkakataon ay isang insidente na itinataon ng Diyos kasi may plano siya sa iyo. Now, ngayong gabing ito, mag-aaral po tayo. Amen po ba? Oo. Papatanggalan ng kaba. Kasi si Pastor kasi sabi niya, every time na tumatayo siya, hindi daw nawawala sa kanya yung kaba. Parehas. Kaya nga, siguro, dinala ng Panginoon itong taong ito para maging kaibigan. And I'm so blessed na bagaman ako ay bata pa lang in the ministry, tinuring niya akong kaibigan. Amen? At syempre, sa pagkakaibigan niya, o sa lahat ng bagay, in any relationship, wala dapat na itataas, kundi ang Panginoon po lamang. Amen po ba? Now, ngayong gabing ito, ang ating pong tema is, But God. And it's a beautiful theme, by the way. Ano kaya meron dyan? Okay, kanina, habang nire-repaso ko yung message, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi medyo, alam mo yun, ibang lugar, nakakapaya yung ganito. Pero alam nyo, merong inilalagay ang Diyos sa puso ko na, alam mo yun, kinakailangan yung mapakinggan. By the way, Pastor, do you do invitations here? If the Lord will speak tonight, okay, and I believe, naniniwala ako na nangungusap ang Diyos. Amen po ba? Kasi kung hindi mangungusap ang Diyos, tigilan na natin ito. Okay? It should be intentional that every time we hear God's word, kinakailangan natin sumunod. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng pagpapala at malalim na pagkakakilala sa Kanya. Hindi na tayo magpapakatagal, and I'm encouraging you to open your Bibles in Romans chapter 5. Okay, Romans chapter 5, daling tandaan 5, 6, 7, 8. Di ba? So, hiniling ko po, ang bawat isa, tayo pong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa salita ng ating Ama. Okay? Again, Romans chapter 5, verse 6 hanggang verse 8. Kung nakita na po, say amen. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love towards us. Wow! In that while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe. Ang lupit. Ngayon, ganito gagawin natin. Siyempre, hindi lang natin binasa. Hindi lang natin basta pag-aaralan. Gagawin natin, hihingi tayo ng talino sa Panginoon. Okay lang po ba yun? Kailangan yun eh. Lahat na marinig nyo ngayon ay hindi ho dapat nanggagaling sa talino ng tao, kundi sa talino na nagmumula sa Diyos.
not only the preachers, but also the listeners, na hindi lang basta mapakinggan, pero higit sa lahat, the purpose of studying, listening to God's Word ay maisabuhay po natin ito. Kasi sa totoo lang, marami na tayo napakinggan mensahe. Pero tanong, ilan na doon ang naisabuhay po natin? So ang gagawin natin, hingi tayo ng talino sa Diyos. Hingi tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Panginoon, isang napakagandang programa ang nangyayari ngayong oras na ito sapagkat alam po namin na ang iyong kamay, ang iyong banal na Espiritu malayang kumikilos. Father, we ask that the Holy Spirit may continue to move in our midst, to talk to us, to convict us, O God, sa mga bagay na dapat po naming ayusin. Panginoon, bigyan niyo po kami, Ama, ng patuloy na paggabay upang sa ganun, Panginoon, ang aming mapapakinggan ay hindi lamang po namin basta marinig, pero higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Salamat po ng marami ang mahiningi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. So the theme is But God, but the title of the message for tonight is Responding Genuinely to His Love. Responding genuinely to His love. Now, ngayong gabing ito, mga kapatid, ewan ko kung madalas kayo po ay nanonood ng TV, nakikinig ng radyo, nagbabasa ng dyaryo, but if you will notice, ang mundo natin ngayon ay napakagulo. Amen? Ang mundo natin ay napakagulo to the point that most of the people nowadays, they are confused. They are confused in a sense that even in language, ang daming kaguluhan. Kanina, may pinapanood ako, tapos yung mga kabataan, meron silang word na ginagamit ngayon, parang term. Para bang, pastor, kamusta ka na? Sabihin mo na, A! Alam niyo yung A? Ay, hindi niyo alam? Wow, mabait niyo naman. But honestly, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Pero sa kanila, parang alam mo yan, there's something with that word na para ba kinakailangan mo maintindihan to conform to them. Di ba? Nakakalungkot isipin, mga kapatid, mostly ng mga mananampalataya, siguro kung hindi man kayo, di ba? Para lamang para masabi lamang that they are cool, they are updated. So makikisayaw-sayaw na rin sila. So ano gagawin? Magulo na ang mundo ngayon. Not only in language, magulo na ang mundo ngayon because they are confused with their gender. Diba? Yung babae, pwede na maging lalaki, lalaki, pwede na ang gulo. Kala ko dati nagpunta ako sa Thailand kasi nasira yung perception ko ng maganda nung nasa Thailand ako. Kasi mura lang retoke dun eh. Diba? Nung nandoon ako sa Thailand, so, uy, ganda, tangos ng ilong, sexy. Pero sabi ko, sawadikap. Uy, laki ng boses. Kaya pagdating ko dito, sa Pilipinas, pag nakita mo maganda, hindi. Check mo muna, baka mamaya, ano yan? Anong tawag nila doon? Ladyboy. That's the term. Tama po yun. Ang gulo ng mundo ngayon. Tama? Not only in gender, they are confused even in their responsibility. Diba? Kaya nga, alam mo yun, ewan ko po kung familiar po kayo sa feminism. Feminism, yan yung pumapatay sa masculinity. Diba? And the wave of feminism is so bad na pati yung mga lalaki ngayon, nagiging babae na. And even in sports, tama? Ngayon, ano yan? Talk of the town. Diba? Na isang Italian na boxer, babae, nakipag-boxing siya. Hindi ko alam kasi masyadong magulo sa Paris ngayon. So nakipag-boxing daw sa lalaki, hindi man lamang umabot ng 1 minute. Okay? Hindi man lamang umabot ng 1 minute, 46 or 49 second lang yata, tinigil na nung babae kasi ngayon lalaki, yung kalaban niya, alam mo yun, halos mabasag yung ilong niya. The world is crazy. So crazy. The morality, hindi lamang siguro outside of the country, even in our country in itself, pababa na ho ng pababa. Nakikinig ba kayo? Mga kapatid,
Kinakailangan maintindihan ito sapagkat kung kilala natin ang Kristo na ating tinanggap, ay kinakailangan nating ingatan ang ating sarili sa maling impluwensya na nakapaligid po sa atin. It is so bad that even inside the church, nai-infiltrate na po. There are many churches nowadays, ano po nangyayari? Para dumami lang ang mga member, Christian bingo. Ha? Dati yung banda-banda lang, hindi na. Iba na ngayon. Kaya nga salamat sa iglesyang ito, at least they uphold the truth. Diba? Because someday, magiging accountable po tayo sa Diyos. Amen? Even the preachers, magiging accountable kapag hindi na nagtuturo ng katotohanan. Delikado po ito. And if you understand that the Word of God is preached in this pulpit, therefore, meron kayong responsibility na maisabuhay buhay nyo ang naririnig po niya sapagkat yan ay tama at totoo. Amen? Now, ngayong gabi po ito, napakaganda po ng ating pag-aaralan. Sandali lamang po ito. Kasi sabi po dito ganito, okay? In verse 6, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for us. Yan mo sabi dyan. Yan, laki. Diba? In short, mga kapatid, when Apostle Paul, sumulat po siya sa Rome, kasi yun po yung heart po niya eh. Okay? Tinuturing po na ang Rome is the center of the world. Diba? Kaya nga yung desire niya na maipangaral ang Panginoon sa buong mundo sa pamamagitan ng pangaral sa Roma. So ngayon, pinapaalala niya sa mga kapatiran po doon kung ano po yung kalalagayan ng isang mananampalataya na tumanggap ng Ebanghelyo. So the reason and the response to the gospel. Alam naman po natin ito, tama? Now, if you are a church people, madalas yun ang marinig ito. Tama ba mga bata? Madalas nating marinig na ang pagkakilala sa Panginoon, ang pagtanggap sa Panginoon, lagi, it is by blood. Without the shedding of the blood, there's no remission of sins. Amen? Lagi ang pagtanggap sa Panginoon, it's what? By faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming katuruan ngayon nagsasabi, specifically mga paborito nating kulto, na nagsasabi, pananampalataya lang, ganun lang, walang gawa. Tanging ang mga tunay na nakakilala sa Panginoon, na nakita ang biyaya ng Panginoon, na wala kang ibang gagawin, kundi sumampalataya lang sa Panginoon. It's by faith. Ano pa? It's through a person. And that person is who? The Lord Jesus Christ. Kapag si Pastor Odek ang tagapagligtas nyo, magkanya-kanya na tayo. Amen? Kung si Pastor Jerry ang tagapagligtas ninyo, nako, kanya-kanya na tayo. Pero kapag ang naipapangaral sa pulpitong ito ay ang ating Panginoong Kristo, dapat nating sampalatayanan at higit sa lahat, dapat nating isabuhay. You see, that's the reason for salvation. Pero ang pinakapunto kasi natin dito, what is the response? At dito ho tayo papasok ngayon. Kasi pag sinabi po natin, alam yan, specifically dito sa verse 7, sabi dyan, for scarcely for a righteous man, one die, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. Now, ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Now, kapag sinabi po natin na mamamatay ka para sa isang tao, madali lang mamatay para sa isang tao pag yung tao na yon, malapit kayo, dikit kayo, or gusto mo. Amen? Amen po ba? Pero kapag yung tao na yon, alam mo yon, hindi mo kakilala, wala kayong koneksyon, o higit sa lahat, meron nagawang kasalanan sa'yo, hindi mo pagbibigyan yan. Amen po ba? Now, sidetrack nga lang po natin. In 1 Corinthians chapter 6, verse 20, ganito mo sinasabi. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. For we are bought with a price. Okay? Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are... Kung bibili ako, bibili ka. Walang matinong tao na bibili ng basura. Tama? Tama? Tama ba? Walang bibili ng basura. Lalo't higit sa lahat, walang tao na bibili ng dumi.
Meron ba dito bumili ng tae? Siguro tae ng kalabaw, ng pang pataba sa lupa. Pero yung tae, dung. Alam bibili, tama? But you know what? Binili tayo ng Diyos. Tanong, anong halaga ang meron ka para bilhin ng Diyos? You are nothing. We don't deserve anything but hell. But God gave His life for you. So ang dapat gawin sa buhay na ito, wala kang gagawin kundi ipaglingkod mo lang sa Diyos. Actually, that's the language na dapat naiintindihan natin lahat. Diba? Kung ginawan ka na mabuti, kung nakilala mo ang pag-ibig ng Diyos, so naturally, dapat nakikita yun sa buhay. Tama ba? Meron kayang ganon? Tignan nga natin. Please open your Bible in 1 Samuel chapter 1, verse 12. Okay? Idikit lang natin ito. Kasi common na ito eh. Pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung buhay sa iyo, okay lang ito, pero gaano nga ba katotoo? Now, I want you to notice this statement. Okay? So, sino ito? Sabi dyan, and it came to pass, 1 Samuel chapter 1, chapter 2 pala. Okay, 1 Samuel chapter 2, verse 12. Okay? Tingnan niyo po Okay, tingnan lang natin ito. So sabi dyan, now the sons of Eli, or Eli, were sons of Belial. I want you to notice this one. And they knew not the Lord. What's the statement? It is so possible na ikaw ay church people and yet you do not know God. It is so possible that you live, di ba, in a church people ka, pero di mo kilala. Kasi dito mga kapatid, tingnan nyo you have to understand who Eli is. Eli is the priest. So naturally, the priest during that time, nakatira po yan sa temple. So dahil church people sila, yung mga anak ni Eli ay lumaki ng temple. They're temple people. In our language today, they're church people. So naturally, dapat kilala nila Diyos. But the statement says, they are first the sons of Belial. You know what Belial means? They are the sons of the Lord of Lies. Madumi, nakakadiri. If you put that in our language today, anak sila ng demonyo. What happened? They are church people. They are temple people. Ayun, ang linaw dyan, They knew not the Lord. It is so possible na ikaw, ang tagal-tagal mo nang nandito, kasi madali na magkunwari Pero dahil alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo, baka mamaya, hindi tunay ang pagkakakilala mo sa Diyos. Ang lupit nun. They live in the temple of God, but they don't know about God. Bakit? Ano po ba yung ginawa ng mga ito? Okay? Tingnan nga po natin. Sidetrack ko lang Sabi kasi dito, ganito. I-adjust po natin. So ano po yung ginawa po nila? Okay? Tingnan po natin. Now in verse 15. Okay? Hanggang pababa. Okay? 15. 1 Samuel chapter 2 verse 15. Ano sabi dyan? Sabi dito, ganito. Okay? Also before they burned the fat, the priest servant came and to the man that sacrificed, give flesh to the roast for the priest, for he will not have sodden flesh of the but raw. Verse 16. And if any man said unto him, let not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth, then he would answer him, sabi dyan, nay, but thou give me now, and if not, I will take it by force. Now, to understand the context, ganito yan. So in the temple,
Merong mga taong nag-offer. It means they worship God. Anong kasalanan? Ang simple lang kasalanan ng mga to. Simple, pero napakatindi sa harapan ng Panginoon. Anong ginawa nila? Binastos naman nila ang gawain ng Panginoon. They grow, they learn how to do ministry, and yet, they don't know about God. Wow! Is that possible? According to our text, yes. Siyempre, pag mensahe, dapat it's personal. How about you tonight? Gaano katotoo ang pagkakakilala mo sa Diyos? Gaano katotoo na ikaw, bilang isang, sabihin na natin, tagasunod ng Panginoon, ay may tunay na relasyon sa Kanya? Sapagkat makikita, or dapat, alam mo yan, na ipapakita natin ang totoong pagkakakilala natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. I'm not saying, of course, na para bang bababaan natin yung level of service. No, it's not that. Kundi ang sinasabi po natin dito, magkaroon po tayo ng integrity na gawin na may katapatan ang gawain ng Panginoon kahit na nahihirapan ka, kahit may sakit ka, sapagkat alam mo sa puso at buhay mo kung sino yung nakilala mo. That's integrity. Alam mo gaano pa kalala ang kasalanan ng mga to? Tignan mo natin ha. Okay? Tuloy po natin. Verse 17. Wherefore, the sin of the young man was very great before the Lord. I'm a language major. Okay? So, kinakailangan nyo itindihin yung bawat salita na ibinatuho dyan. If you will notice, ang sabi wherefore, okay, the sin of the young man, okay, wherefore the sin of the young man is before the Lord. Ganun ba yung sinabi? Hindi. Tuloy natin. Wherefore, the sin of the young man was great before the Lord. Yung ba yung sinabi? Hindi pa rin. Kundi ang sabi, wherefore, the sin of the young man was very great. Napakadumi. Kasi ganito lang ang nangyari. Hindi lang nila basta binastos yung worship service. Sabihin na natin, worship service nila during that time. Tuloy po natin, okay? Kung ano po ba ang ginagawa ng mga ito? Tuloy po natin. Verse 22. Okay? Tingnan natin. Kung bakit ganun yung description? Okay, sabi ng 22, ganito. Okay? Verse 22. Salamat sa ating Yan. Now, Eli was very old and heard that all his sons did unto all Israel. Okay? And then sabi dyan, how they lay with the woman, notice that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Grabe! Hindi lang sila basta nagkasala, yung level ng kasalanan, napakatindi. And these are temple people. Kung hindi tunay ang pagkakakilala mo sa Diyos, walang regeneration, natural na ang kasalanan, ikokorrupt ka niyan. Maganda lang tignan kasi nasa church ka, kumakanta ka, pero may sideline ka. Ha? May sideline ka. Kanina yung, oration o declamation? Ano tawag doon? Declamation yan, By the way, salamat. Kasi nabanggit yung salitang pornography. Ha? Kasi pornography, hindi naman basta yan Yan yung mga kasalanan na patago. Now, when we talk about integrity, it means doing something, may nakakakita man o wala.
Ang paglilingkod natin sa Diyos, dapat may integrity, mga kapatid, mga minamahal. Kumbaga, kung bakit mo gagawin yung tama, hindi dahil nakikita ka ni pastor, hindi dahil nakikita ka ng member, kundi kung bakit mo gagawin yung tama, kasi may Diyos na nakakakita. Masyado malaki, no? Liitan natin. So kapag nag-aaral ka, at Kristiyano ka, Kristiyano mag-aaral, hindi ka nangungopya. Tama? Tama ba? Kasi isip natin, malalaking kasalanan eh. Tandaan niyo yung motto ng Milo. Great things starts from small beginning. Right? Amen? Milo ba kayo? O baltin kami basta. Kasi, ang kaaway, hindi naman niya basta papakilala malaki agad. Simple lang muna. Di ba? Hindi papakilalang premarital sex yan. Papakilala niya, date-date lang muna. Hawak-hawak. Himas-himas. Hanggang sa bandang huli, asala ka na. Again, when we talk about integrity in worshiping the Lord, in worshiping God, it applies sa bawat aspeto ng buhay. Sa pag-aaral, kahit sa simpleng pag-inutusan ka ng nanay mo o ng magulang mo. Di ba? Sumusunod ka at hindi ka nagdadabog. Ako na lang ng ako. Siguro ampun ako. Ay, tipong ganun. Inutusan ka lang bumili ng toyo, inisip mo ampun ka. Anong klase yun? Meron bang ganun? Meron ganun dito. O anak, bili ka ng toyo. Tapos siguro tatampo ka. Siguro ampun ako kasi ako yung lagi inutusan. Hirap na kami. Yan ang problema ng mga naririnig sa panahon mga naririnig natin sa panahon ngayon. Because when we talk about living for Christ or pamumuhay kay Kristo, hindi laging comfort, mga kapatid, mga minamahal. Life is not about you. Life is about Him. And Him only. Pastor, paano? Hindi mo isipin yun. Pastor, alam mo yun, kumbaga, lagi tanong natin, what's in it for me? Tandaan nyo, kailanman, ang Diyos hindi siya nagkulang. Amen po ba? Alam ng Diyos kung kailan, papaano, Kanya pagpapalain. Hindi mo trabaho kung kailan mo yun aalamin. Ang trabaho mo, magtapat sa Kanya. Ang problema ng mga taong ito, hindi ganun kalalim ang pagkakakilala sa Kanya. Okay, setting aside that Eli failed as a parent, pero hindi mo dapat isisi lang yun sa Kanya. You have to understand na mga batang ito, lumaki po sila saan? Sa lugar na kung saan binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon para mas mapalapit at maglingkod sa Kanya. Mga anak, you are blessed. Na dito ka dinala ng Panginoon. Dalangin ko lang, na habang lumilipas ang panahon, ay lumalim din pagkakilala niyo sa Kanya. Kasi sayang ang panahon. Nakikinig po ba kayo? Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Sana nakikinig po kayo at walang natutulog. Kasi malulungkot to ang mga anghel. Amen. May dalawang anghel. The angel of light and the angel of darkness. Nag-uusap sila. Sabi ng angel of darkness, alam mo, marami kami. Ha? Marami kami. So mapatunayan ko, sabi nga sa angel of light, tara, okay, punta tayo ng beer house. Punta silang beer house. At daming tao. Sabi ng angel of darkness, kita mo lahat yan? Amin yan. Yeah. Nag-react yung anghel, nalungkot siya. Oo nga, dami nila. O sige, sabi ng angel of darkness. Ngayon, punta tayo ng sabungan. Sabing gano'n. Punta sila sa sabungan. Ay, tama-tama, derby.
ko alam kung ano yung term eh. Pero maraming tao. Ngayon, sabi ng angel, kita mong lahat yan? Sa amin yan. May Kristo kayo, may Kristo din kami. sabi ng angel of darkness, Kristo rin kami. Sa amin lahat yan. Alam mo, nalungkot yung angel of light. Pero may naisip siya. Alam ko na. Pupunta ako ng Subic Bay Baptist Church. Friday. Teens night. Ngayon, sabi ng angel of light, sabi niya doon sa angel of darkness, kita mo lahat yan? Actually, marami na yan. Sabi ng angel of light, marami na yan. Amin lahat yan. Sabi ng angel of light, tuwan-tuwa. Ngayon, napaisip yung angel of darkness. Ako nga, marami. Kaso may napansin siya. May natutulog. Sabi, ops! Amin yan! Amin yan, natutulog, amin yan. Tingnan yung katabi mo, baka may natutulog. Oo, sa demonyo sila. I'm just kidding. But you know what? Sa bawat aspeto, or sa bawat bagay na ating ginagawa, wala naman tayong ibang papasayahin lang, kundi ang Diyos eh. Tama ba? Kasi kinakailangan nyo maintindihan, mga kapatid, na posible kasi, na para bang, alam yon, itong mga taong ito, they live in the temple of God and they don't know about God. It is so possible that they are doing the work of God with their hands, but not with their heart. Kasi labanan lagi puso eh. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Amen po ba? They may be look likes, okay, but they don't live as a servant of God. Hindi nakikita yun eh. Nakakalungkot, sabi nga ng isang kasabihan, there are many things that are caught rather than thought. Minsan galing natin magturo sa iba pero hindi nakikita sa pamumuhay. Hello? Hello? Kasi ayon sa gusto, mga kapatid, mga minamahal, when we are talking about responding genuinely to His love, dapat nakikita, and that is the first point. Okay? In our life, it what? It shows. Nakikita. Nakikita kasi alam mo kung bakit mo ito ginagawa at para kanino mo ito ginagawa. Mga kapatid, ang ministry hindi lang puro pagkanta. Hindi lang lagi pagsusong lead. How about, alam mo yan, siguro wala ang ginagawa, alam mo yan, wala pang teens night, napaaga ka, and the Lord spoke in your heart. How about praying for each chair? At sabihin mo sa Lord, Lord, kung sino pong umupo dito, pwede po ba kausapin niyo po siya? Kung hindi po siya nakakilala sa Lord, pwede po bang ito yung pagkakataon na tanggapin po kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Pwede po ba, Lord, kung yung upo dito ay mananampalataya na, kausapin niyo po siya, na isuko niya yung buhay niya sa gawain. Kung di man siya magpastor, maging faithful siya at least sa paglilingkod sa inyo. Have you ever done that? Ministry, hindi lang puro pangharap. Amen? Forgive me, tutuwa ako hindi tayo marami ngayon. Bakit naman, pastor? Hindi ako kasi nadadala ng dami. Kasi naniniwala ako kung bakit ka dinala ng Lord dito, kakausapin ka niya. Ikaw ang kinakausap niya. Siguro marami yung last month kasi mas gwapo yung pastor. Hindi ganun yun. Mas gwapo ako dun. Nagtaas ng bangko, baka bigla malaglag dito. Naliwanagan kayo? Yan tayo eh. Pag ganyan, tawa kayo ng tawa eh. Di ba? I believe, nangungusap ang Panginoon sa isang mahimalang bagay. Maybe tumatawa-tawa ka lang, si Pastor kalbo, maliwanag. Pero alam mo, kinakausap ka ng Panginoon ngayong gabing ito. And God is calling your attention right now. Baka mamaya hindi ka maayos. Alam mo, kasi iniisip mo, okay lang naman, wala naman nakakita sa akin eh. Or sometimes, pinipilit mo pero nananalo pa rin yung laman. I don't know. Pero alam mo, but God
But God can give you victory. Kaya kang bigyan ng pagtatagumpay ng Diyos. Kung hayaan mo ang Diyos na mangusap sa iyo at wala kang gagawin, kundi magpakababa at sumunod sa Kanya. Amen po ba? When we respond genuinely to His love, it shows. Second, when we respond genuinely to His love, it shapes us. Romans chapter 12, verse 1 and in verse 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pastor, hindi ako magaling eh. Okay lang yun. Hindi hinahanap ng Diyos yung magaling. Hinahanap niya yung tapat. Naniniwala ba kayo kung sasabihin ko mahihain ako? Mahihain ako. Yeah. Nung nagsisimula ako sa gawain, iniisip ko, hindi totoo pa sa mahihain ako nun eh. Okay? Parang naikwento mo rin yata sa akin yung pastor. Ako yung tipo ng tao na, I will serve, okay, God, pero panglikod na lang ako, ganun lang ako. Songlit lang, panaka-naka wag lagi, kasi nga mahihain ako eh. Pastor. Hindi, totoo, mahihain ako. Pero alam nyo, habang tumatagal ang panahon, na na-enjoy mo ang gawain ng Panginoon, hindi dahil sa nakaharap kayo, dahil alam mo kung sino yung binibigyan mo ng katuwaan. Amen po ba? Kilala niyo po ba yung binibigyan niyo ng katuwaan? Nakakalungkot isipin, ito na yung panahon na parang purong laging pinapasaya nyo, ako, ikaw na lang ikaw. Kaya pansinin niyo yung mga umaalis sa church. Ano yung nababanggit nila? Hindi na ako masaya, pastor. Sino ka ba para pasayahin? Special ka? Ano ka? Puto bongbong? Hindi ka. Hindi ako natawa din. Ano yung special? Ano ka? Bibing ka? Di ba? May itlog na maalat. Ba't ako nahawak sa ulo ko? Sino tayo para magmalaki sa Diyos? Wala kami pagmamalaki sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ang ating buhay ay ibigay natin sa Panginoon, paglingkod natin sa Panginoon bilang tanda ng pagpapasalamat ng isang taong iniligtas ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas sa kaliwanagan. Sino ba naman tayo para iligtas ng Panginoon? We don't deserve anything but hell. We don't deserve anything but hell. Buti na lang mabiyaya ang Diyos, ano? Isa sa mahirap na bagay na pwedeng mangyari sa isang kabataan. Yung lumaki siya ng simbahan, nakita niya, nadat na yung gawain, pero wala talagang lalim yung pagkakilala sa Panginoon. Actually, those are the dilemmas of the pastor's kids. Naging dilemma ko din yun bilang anak ng pastor. Yeah, parang ang thinking mo, ang pagiging Kristiyano na mamana. No, it's not. It's not. It's not. Hindi yung ganun ang pagiging mananampalataya. It's something na ang Diyos lang po ang pwede makapagbibigay niyan sa inyo. Nakakalungkot isipin. Sabi ko nga, ito yung panahon na dapat siyasatin natin ang ating sarili. Hindi nyo ba nakikita kung ano nangyayari sa mundo? Although hindi natin alam exactly kung kailan babalik ang Panginoon, at least naiintindihan natin na talagang hindi na magtatagal itong mundong to. Morality is declining. Even the weather itself is crazy. Hindi napansin? Konting-konting panahon na lang.
Bakit? Iniisip nyo, porke bata kayo, saka na lang, pag malapit na, hindi. Hindi mo alam kung kailan kukunin ang buhay, kapatid. Kaya ngayon pa lamang, dapat magtapat ka na at maglingkod sa Panginoon ng totoo. Amen? Dapat, huwag ka na patumpik-tumpik pa. Sapagkat ito yung panahon na dapat maging totoo tayo sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Number 3 and last, ano po ba yung dapat natin gawin on how to respond genuinely to His love? Let us remember that God shakes us. Dahil mahal ka ng Panginoon, pinapalo ka ng Panginoon. Amen? Do you believe that? Na kapag anak ka ng Diyos, pinapalo ka niya kasi ayaw ka niya mapahamak. Dahil alam ng Diyos ang epekto ng kasalanan kapag ipagpapatuloy mo yan. At ayaw niya na mabuhay ka sa isang miserableng buhay, so para hindi na magpatuloy, ano gagawin ng Diyos? Pinapalo ka niya. Kaso nga lang, huwag mong sanayin na pinagmamatigas mo ang puso mo, na isinisigaw na ng Diyos, na isinisigaw na ng banal na Espiritu, ang mga bagay na dapat mong gawin, pero dahil ang tagal-tagal mo pinagmamatigas ang puso mo, wala na lang sa'yo. Okay nga sana kung lumayo ka lang eh. Paano pala kung hindi ka totoong ligtas? Nakikinig po ba kayo? Kilalanin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Learn how to connect with God. Learn the deep, yung malalim na pagkakakilala sa Panginoon. Huwag lang kayong makontento sa pakinig ng mensahe ng Panginoon. Sino dito nagdi-devotion every morning? Amen. Salamat sa Panginoon. Yes, salamat po. Now, if some of you, siguro nahiya lang kayo, alam mo yun, kalahati lang yung tinaas, di ba, tipong pagbasa, inatok na, okay lang yung kapatid. Pero, meron ka pa rin gagawin. Okay? Nakita mo yung fault o nakita mo yung pagkakamali, meron kang dapat ayusin. Kasi ako naniniwala, ang isang totoong tao na nakakilala sa Panginoon, may banal na spirito na nagsasabi sa kanya, anak, ayusin mo yan. Amen? Anak, gawin mo to. Amen po ba? Now, kung nahihirapan ka, pwede kang humingi ng tulong. Amen? Kasi ang mananampalataya, na-enjoy niya yung mga bagay na spiritual. Malaking problema mo kapag sinasabi mong mananampalataya ka at hindi mo na-enjoy yung mga bagay na spiritual at na-enjoy mo yung mga bagay na makamundo o mga bagay na makakarnal. Kasi kapag na-enjoy mo yung isang bagay, pastor, hindi mo papansin yung oras eh. Sige nga, ma-enjoy nyo ba ang pagbabrowse ng Facebook for 5 minutes? No, you can't. Ano yung minimum ng pagbabrowse ng Facebook? Sige nga, kaya nyo ng isang oras? Di pa rin kaya yun. Biting ka dun. Di ba? Di kaya yun. Pero sa prayer, 5 minutes, ay, haba naman ng prayer, pastor. Asar na asar ka pa nun. Ano ba naman yung nagpe-prayer for the put? Prayer for the put. 3 oras. 3 oras nagpe-pray. Now, gusto kong maging malinaw ito sa inyo. Kapag ang isang bagay na e-enjoy mo, hindi mo namamalayan yung oras eh. Tingnan mo yung mga taong in love. Sino in love dito? Yung mga taong in love, hindi na namamalayan yung oras. Tama? Kasi na-enjoy nila eh. May Bible kayo? Gaano ninyo na-enjoy ang pag-aaral ng salita ng Diyos? That's a problem in our church. Bilang pastor, magbasa kayo ng Bible! Lang hindi nagbasa sa demonyo! Mga tipong ganon. Magbabasa, hindi pa rin magbabasa. Sakit sa ulo. Ang gagawin? So, we did a program in our church. Morning devotion. All that's on online. Nag-start siya no online, no pandemic. Alam mo ginagawa namin? 5
a.m. in the morning, gumigising ang lahat, naka-online. Lahat yun, as in lahat. Hindi yun sa pilitan. Kasi naintindihan nila eh. So, ginawa namin, tinapos namin ang Bible from January hanggang September or first week na October, natapos namin. Bagaman nakakapagod kasi ako yung parang lumabas sa commentary. So ginagawa ko, halimbawa, the first 3 chapters of Genesis chapter 1 verse 3, isang pamilya yung magbabasa, o next week naman, hanggang nagpatuloy. Natapos. Ginawa namin, okay, natapos, very good. Bigyan ng certificate yan. Napansin ko, kapag ang isang tunay na mananampalataya ay iniibig niya ang Diyos at ang kanyang salita, nabibitin, pastor. Pastor, ayaw namin tigilan ito. Aba, tuloy kami. Fasting. Hanggang umaabot ang aming prayer. Gaano katagal ang prayer meeting nyo dito? Gaano katagal? 2 hours? 3 hours? Pastor, prayer lang. Hindi ka sa aming program. 4 na oras. Prayer lang. Bakit? Kasi kapag mahal mo ang ginagawa mo at mahal mo yung pinaggagawaan mo o yung relasyon na meron ka, hindi mo iniisip yung oras. Mahal mo kasi siya. Kapatid, it's about time for you to connect with God. Amen? Hindi sapat na nandito ka lang sa Subic Bay Baptist Church. No. Kinakailangan maging instrumento ang iglesyang ito na mas lalong lumalim ang pagkakakilala mo sa Diyos. Amen? Another thing, or another idea na gusto ko pong ibigay sa inyo is not just to connect with God, but also to serve Him. Pastor, gasgas na yung term na yan. I know. Gasgas na yan. At dapat naman talaga. Pero let me give you an idea. Kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kasi ito yung pagkakataon natin na maramdaman natin the glimpse of heaven while we are here serving the Lord. Kasi pagdating natin sa langit, kasi sinasabi lang, kakantahin, hindi ho. When we all get to heaven, amen? Wala yata pupunta ng langit. Ulitin ko. When we all get to heaven, salamat sa 20, okay? Pwede na yan, lalakad na. Wala tayong gagawin sa langit kundi mag-worship sa Panginoon. Not just singing. Okay? Kasi may nagsabi sa isang pastor, ang tanging ministry na talagang makikinabang ang church ay ang worship team. Sabi yung ganun. Kasi mga preacher, sige nga, kaya mag-preach sa langit, may mga ganun pa eh. Mag-soul winning. Wala nang soul winning sa langit. Sabi yung ganun, parang totoo. Kaya dapat talaga, mas kilalanin natin ang Panginoon. Amen? Mas kilalanin po natin, pinananampalatayanan natin. Amen? But going back, sabi ko nga, when we are serving God through the power of the Holy Spirit, amen? Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan, amen? Gamitin po natin ito. Nakikinig po ba kayo? Sana wag lang tayong naligtas lang at wala na ginagawa. We are saved para mag-serve sa Panginoon. Kasi iniisip kasi kagad natin para bang kinakailangan bongga. Hindi ho. Ibalik ko si Milo. Great things starts from small beginning. Maliit na bagay. Hindi malaki ang aming church. Sabi ko, Lord, anong gagawin po namin? Kasi wala kaming support. How can we do ministry? How can we reach people sa mga depressed area? Kasi ang dami dun sa Pampanga. Ang gagawin namin? Start kami sa simple. Hindi mo kaya magpakain ng 100 na bata, gawin mo 50. Hindi mo kaya ng 50, gawin mo 30. Kung hindi kaya, magpakain ka ng 10. Mga kapatid, habang may oras pa tayo, paglingkod na natin sa Panginoon. Paglingkod na natin sa Panginoon. And as time goes by, I don't know kung meron pa rin dito, you're struggling with your sins. Yun, hindi pa rin naisusuko. Wala naman nakakita eh. Okay na yan. Basta pag nag-special number ka, tanggal na yung kasalanan. Yung mga ganung idea minsan eh. Hindi totoo yun. Amen? May ganun pa bang kaisipan? Ay, mga
nakatagong kasalanan. Baka mamaya may umiinom pa rin dito. Di ba? Yan ang bababae dito. Hindi ko sinasabing lalaki na nang bababae. Baka mayroong babae dito na nang bababae. Alam niyo bakit? Ganun ang kasalanan eh. Dadaanin ka muna sa joke-joke. Paano pumasok ang idea ng LGBT? Nag-start siya sa comedy. Kasi tumatawa ka na yung ay, nakakatawa. Mamaya, follower ka na. Di ba? Kilala niyo yun? Yung kabayo? Pastor, ano lang naman, comedy. Pag malungkot ako, nakafollow ka pa sa FB, tsaka sa Twitter, sa X. Maging maingat po tayo sa mga bagay na nakaka-impluwensya sa atin. Amen? Kung ang nakaka-impluwensya sa iyo ay kapwa mo mananampalataya, let me tell you this, iwanan mo yan sapagkat hindi yan mabuting impluwensya. Lumapit ka sa mga taong maglalapit sa iyo sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Lumapit kayo sa mga tao na makaka-impluwensya sa inyo, papalapit sa Diyos. Madali? Hindi. Please, tignan niyo ako. Gwapo ako, kaya dapat niyo ako tignan. Biglang ganun. Hindi ko alam kung ano nasa puso niyo ngayon eh. Hindi ko alam kung anong klaseng paglilingkod ang meron kayo. But let me ask you this. Kung ang Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan, matutuwa kaya siya sa buhay mo? Kung ang Diyos ay nandito sa gitna at titignan niya ang buhay ng bawat isa, matutuwa kaya siya? But here's the idea. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Amen? If you are struggling right now, balik tayo sa ating tema. But God commended His love towards us. While we were yet sinners, Christ died for us. Let's make it personal. Christ died for you. Ang tanong, pagmamatigasin mo ba yung puso mo? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Habang lahat ng ulo yung nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit. Honestly, I don't know what's in your heart tonight. Pero kung may nakakaalam ng totoong kalalagayan ng iyong puso, ng iyong buhay, wala nang iba kundi ang Diyos. I am not, or we are not trying to convince you na lumapit ka sa Panginoon. Walang makakagawa nun. Ikaw lang ang makakagawa nun. And I believe the Lord is speaking. Nangungusap po siya ngayong gabing ito. Ang tanong, lalapit ka ba sa Kanya? Maybe tonight, meron ko isang bagay na hanggang ngayon, hawak-hawak mo pa rin na kinakailangan mong isuko sa Panginoon. I don't know what is that. Addiction, alam mo yan, relationship na mali, o di kaya plano na hindi kalooban ng Panginoon. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko control ang bawat bagay. You know and you hold everything. Tulungan niyo po ako na bitawan ko po ito at isuko ko po ito sa inyo. Kung yan ang sinasabi ng iyong puso ngayong gabing ito, come on, I encourage you, lumapit tayo sa Panginoon. Kausapin natin siya. I know, it takes a lot of courage for you to come here. Pero, sino ba yung nilalapitan natin? Hindi naman yung ibang tao. Nilalapitan natin ang Diyos. And if you're that person tonight, come on, I invite you to come. Tara, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi ako magtatagal. I don't do long invitation, but if the Lord, speak in your heart. Ito yung tamang pagkakataon, kausapin mo siya. Tara, lumapit tayo. Isuko natin. Ihandog natin ang buhay natin sa Panginoon. Lord, mula ngayon, tulungan niyo po ako na lahat ng gagawin ko ay gawin ko po ng may katapatan sa inyo.
Salamat, Panginoon. Habang lahat ng uli nakayuko, lahat ng mga matay nakapikit, natawagan ko po, Pastor Odek, para po sa ating panalangin. Para sa pagpapatuloy ng ating invitation at panalangin, tawagin ko po ang ating mahal na pastor. Tayo po iaawit ng ating last song. Ngunit napakaganda po ng mensahe. Meron pa na pong mga lumapit dito at naniniwala po ako ang Panginoon ay kinakausap kayo. Napakaganda ng latag ng salita ng Panginoon when I thought about the points. One